Matapos isuspinde ng COMELEC ang kanyang proklamasyon, nagpasaklolo ngayon si Rina Mercedes Isabela, Vice Mayor, yung nanalo po na Vice Mayor na si Harold Respicio sa Korte Suprema. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Muling pinalagan ni Isabela Vice Mayor-elect Harold Respicio ang COMELEC. Kaninang umaga, nagsumite siya sa Korte Suprema ng isang petition for certiorari na humihiling ng isang TRO laban sa suspension ng kanyang proklamasyon. Matatanda ang isa si Respicio sa halos 20 kandidato na may suspended proclamation. Ang dahilan, hindi pa rin nare-resolba ang nakabinbin na disqualification case ng COMELEC laban sa kanya. Una nang kinasuhan ng COMELEC si Respicio noong Pebrero sa Manila Prosecutor's Office dahil sa paglabag umano sa Cybercrime Prevention Act. Matapos nito, naghain din ng COMELEC ng isang motu proprio disqualification petition dahil sa pagkakalat umano ni Respicio ng false information na may layong guluhin ang halalan. Nag-viral kasi ang isa sa mga video ni Respicio sa social media kung saan sinabi niya na maaaring i-hack ang isang automated counting machine. Isang akusasyon na agad ding pinabulaanan ng COMELEC. 2 araw bago ang eleksyon, muling nag-viral si Respicio matapos nitong sabihin na iba ang software version na nakalagay sa mga makina kumpara sa nasa audited reports ng komisyon. Pero ayon kay Respicio, personal at wala umanong basihan ang kaso ng COMELEC laban sa kanya. Walang merit yung nilalagay nilang case dahil ayon sa batas, sabi, dapat may intention, dapat akong i-disrupt yung election process. Meron ba akong intention na i-disrupt yung election process? Wala. Dahil ang intention ko lang ay pataasin ang integridad ng mga resulta ng ating mga makina sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na mali ang interpretasyon ni Respicio sa mga inilalabas niyang impormasyon. Dagdag pa ni Garcia, kasama sa bawat hakbang ng election preparations, ang media at ang citizens watch groups tulad ng Lente, NAMFREL at PPCRV para masigurado ang transparency. Ang problem po kasi yung mga nagsasalita, perhaps against yung ilan, hindi po kasi sila present during the trusted build at wala rin po sila during the so-called source code review which were very important events and activities leading to the conduct of the election. So yung pong mga sinasabi ko mga citizens, mga IT experts, present sila because not because they were invited but because they decided to be there during the trusted. Sa buong paghahanda ng COMELEC para sa nagdaang halalan, transparency ang isa sa mga naging central message ni Chairman Garcia. Sa kabila nito, nanindigan si Respicio na maraming naging pagkukulang ang komisyon sa usaping ito, lalo na raw noong araw ng eleksyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.